Maligayang pagbabalik sa channel na ito. Sa pagkakataong ito, sumisid tayo ng direkta sa buod ng Classroom of the Elite. Taon 3 bolyum, isa bahagi isa. Nagsisimula ang kwento kay Horikita na nakararamdam ng halo ng kaba at saya habang papunta siya sa kanyang silid-aralan. Pagkatapos ng mahaba at hamong paglalakbay, nakarating na rin siya at ang kanyang mga kaklase sa Class A. Hindi naging madali ang daan patungo rito dahil maraming sakripisyo ang kinailangan gawin, kabilang ang pagkawala ng ilang kaklase na napilitan mag-drop out, gaya ni na Yamauchi, Sakura, at ang pinakahuli, si Meizono. Ang mga mapait na karanasang ito ay lalo lamang nagpapatibay kung gaano kahirap maabot ang pinakamataas na posisyon sa paaralang ito. Malaki ang pagbabago kay Horikita. Dati, ang tanging ambisyon niya ay makahabol sa kanyang kuya, ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi iyon sapat. Kailangan niyang hanapin at paunlarin ang sarili niyang potensyal. Higit pa rito, tinanggap din niya ang tungkulin bilang Pangulo ng Student Council, isang posisyon na hindi niya kailanman inisip noon. Dahil sa bagong responsibilidad na ito, kailangan niyang magbigay ng talumpati sa seremonya ng pagbubukas ng bagong taon ng pag-aaral. Napagtanto ni Horikita na hindi magiging posible ang lahat ng kanyang mga nagawa kung wala ang tulong ni Ayano Koji. Malaki ang naging bahagi niya sa pagtulong sa paglago ni Horikita at sa pagiging mas mabuting tao niya. Sa matibay na determinasyon, pumasok siya sa silid-aralan, huminga ng malalim at naglakad patungo sa kanyang upuan. Napatingin siya sa bakanteng upuan sa kanyang tabi, ang upuan na dati rating pag-aari ni Ayano Koji. Habang malapit nang tumunog ang kampana, nagsimulang mag-alala si Horikita. Napagtanto niya na hindi pa dumarating si Ayano Koji. Kahit nag-usap sila kaninang umaga sa seremonya ng pagbubukas, sinubukan siyang pakalmahin ni Sudo sa pamamagitan ng haka-haka na baka may masakit lang na tiyan si Ayano Koji. Bagaman tila makatuwiran, nararamdaman ni Horikita na may hindi tama. Pagkatapos ay naglahad si Sudo ng isa pang teorya. Marahil ay nagpapanggap si Ayano Koji na may sakit dahil sa kanyang kamakailang paghihiwalay kay Kay. Marahil ay nahihiya siyang harapin ang dati niyang kasintahan, kaya iniiwasan niya ang klase ngayong araw. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Horikita. Nakausap niya si Ayano Koji ngayong umaga at wala siyang nakitang palatandaan ng kalungkutan o pagkadismaya sa kanya. Patuloy na iginiit ni Sudo ang kanyang opinyon na ang puso'y nasasaktan ay minsan nagdudulot ng biglaang emosyonal na paghihirap. Posible na maayos naman si Ayano Koji noong umaga, ngunit hindi na niya matiis ang kanyang nararamdaman nang malapit na siyang pumasok sa klase, kaya nag-absent na lang siya. Bagaman medyo lohikal ang kanyang argumento, hindi pa rin ito naniniwala si Horikita. Sa wakas, tumunog ang kampana na nagmamarka ng pagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral. Gayunpaman, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Si Chabashira, ang kanilang guro sa unang baitang, ay mukhang maputla at hindi komportable. Walang buhay ang kanyang mga mata at hindi siya gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Napansin ni Hirata ang kakaibang pag-uugali nito, kaya agad siyang tinawag. Ngunit nanatiling tahimik si Chabashira at hindi nagbigay ng malinaw na tugon. Nagsimulang maghinala si Horikita na may hindi maganda. Sinubukan niyang lapitan si Chabashira, ngunit agad siyang pinigilan ng babae. Sinasabing ayos lang siya at hindi dapat mag-alala ang mga estudyante. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Hirata. Ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata ay malinaw na nagpapahiwatig na may bumabagabag sa kanya. Nang mas tingnan niya, napansin ni Horikita na nakatitig si Chabashira sa bakanting upuan ni Ayano Koji sa buong oras. Lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Baka may nangyari kay Ayano Koji. Ang posibilidad na iyon ay lalo pang nagpapabagabag sa kanya.
Agad niyang tinanong ang tungkol sa kalagayan ni Ayano Koji, ngunit bahagyang umiling si Chabashira nang hindi nagbigay ng karagdagang paliwanag. Lalong lumalim ang kalituhan ni Horikita. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Sa wakas, nagsalita si Chabashira ng mabigat ang tono. Ipinapaalam niya sa klase na ngayong umaga, isang estudyante ang gumamit ng isang tiyak na bilang ng puntos para makakuha ng isang espesyal na pribilehiyo. Nagdulot ng pagkalito sa klase ang anunsyo. Wala sa kanila ang nakakaintindi sa ibig sabihin ni Chabashira. Gayunpaman, agad na napalitan ng pagkabigla ang kanilang pagkalito nang ibunyag ni Chabashira ang pangalan ng estudyanteng gumamit ng espesyal na pribilehiyong ito, si Ayano Koji Kiyotaka. Pagkatapos, ay ipinaliwanag niya na nagpasya si Ayano Koji na lumipat sa ibang klase. Sumadsad sa katahimikan ng buong klase sandali bago nagsimulang lumitaw ang maliliit na halakhak. Marami ang nag-akala na biro lamang iyon. Paano nga ba naman ang isang taong nakipaglaban mula sa Class D hanggang sa tuktok ng Class A, biglang magpasya, lumipat sa mas mababang klase? Sina Horikita at Sudo, na mas matalas ang pag-unawa sa sitwasyon, ay nagsimulang mapagtanto na maaring bahagi ito ng isang espesyal na pagsusulit na hindi pa nila nakikilala. Nang magsimulang lumitaw ang mga pagdududa, mariing iginiit ni Chabashira na hindi siya nagsisinungaling. Upang patunayan ito, inutusan niya ang lahat ng mag-aaral na suriin ang aplikasyon ng OAA kung saan makikita ang opisyal na listahan ng mga mag-aaral sa bawat klase. Habang kumakabog ang puso, mabilis na binuksan ni Horikita ang aplikasyon. At doon, sa listahan ng mga estudyante ng klase 3A, hindi na nakalista ang pangalang Ayano Koji Kiyotaka. Agad na nanigas ang katawan niya. Inulit ni Chabashira ang kanyang pahayag. Pinagtitibay na talagang lumipat si Ayano Koji sa ibang klase. Hindi namamalayan ni Horikita. Napalabas niya ang isang malakas na tunog na para bang ayaw paniwalaan ang katotohanan ng kakita niya lang. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit nanatiling matatag si Chabashira. Sa matatag na tinig, inihayag niya na si Ayano Koji ay bahagi na ngayon ng klase 3C. Hindi pa rin matanggap ng ibang mga estudyante ang katotohanan ito. May ilan na nagsimulang magtanong kung biro lang ba ito, at may ilan pa nga na naghihinalang baka huling April Fool's prank ito. Gayunpaman, ang seryosong ekspresyon ni Chabashira ang siyang nagpatanto sa kanila na hindi ito biro. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Horikita. Muling tiningnan niya ang aplikasyon ng OAA at sa pagkakataong ito ay nag-scroll siya sa listahan ng mga estudyante ng class 3C. At tiyak nga, naroon ang pangalan ni Ayano Koji Kiyotaka. Si Chiaki, na nakaupo hindi kalayuan kay Horikita, ay biglang pinukpok ng malakas ang kanyang mesa. Ayaw niyang paniwalaan na talagang lumipat ng klase si Ayano Koji. Gayunpaman, muling kinumpirma ni Chabashira na opisyal nang lumipat si Ayano Koji sa klase 3C. Lalong nalito si Horikita. Hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod ng desisyong ito. Nakipaglaban si Ayano Koji kasama nila mula sa Class D hanggang sa tuluyan silang umabot sa tuktok sa Class A. Kaya bakit bigla niyang piniling lumipat sa Class C? Ano nga ba talaga ang nangyayari sa isip niya? Hindi alintana kung gaano siya kahirap mag-isip tungkol dito. Hindi niya makita kahit isang makatuwirang dahilan. Sa napakaraming hindi nasagot na tanong, tanging nakatahimik si Horikita ng matigang, nahihirapang maunawaan ang katotohanan ng sitwasyon.